Okay, dito po tayo ngayon sa taniman natin ng pechay. Yan, medyo malaki. Ito po yung taniman ng pechay sa likod ng bahay po namin. Yung nakikita niyo po yan. Ito po yung pechay na hybrid yata itong itinanim nila. Binibidyoan lang po natin, hindi po sa atin itong pechay na ito. Yung ganito po kalawak na inihahasik po yung pechay. Yung kanila pong pechay na breed, na variety, ay prone po sa init. Kita nyo naman po halos maghapong walang ulan. Hindi po siya nalalanta. Kita nyo po, oh. Pakikita ko po sa inyo. Yan po, oh. Yan, oh. Liliit, oh. Yan. Pechay po yan. Yan, dami. Tumubo na lahat sila. Ngayon, hindi po siya prone po siya sa init. Kita niyo naman lawak po na iyan, no? 1 hektarya tinamnan po nila ng pechay. Ngayon, ang kanyang pinaka source ng kanyang tubig ay yung sa hangin, tsaka yung sa hamog sa gabi, sa pahapon. Yan. Kaya hindi po siya alagain. Kaya hindi lang natin alam yung pechay na variety natin na tinatanim nila, inihahasik nila. Kaya maganda makita natin yon, malaman. Wala ngayon yung may-ari, wala dito ngayon. Kaya hindi natin malalaman kung anong klase yun. Hihingi sana tayo ng info para matutunan din natin yung paraan ng kanilang pagtatanim. Ngayon po, 1 hektarya mahigit pala ito, puro pechay. Ganyan po yung pagtatanim nila. Yung pechay, variety ng pechay na prone sa init, kaya niyang mag-survive sa kahit sa mainit na panahon. Kaya naman po maghapon halos ang init, di man lang nalalanta. So yun po muna mga ka-farming, alamin natin kung anong variety ng pechay po yung sa init, laban sa init. Okay.